Sa sobrang pagmamahal ni Felidel sa mga alaga niyang baboy, minsan na siyang pinapili ng kanyang mister. Baboy o ako? Sino o ano nga ba ang mas naging matimbang sa kanyang puso? Dito sa San Juan, Ilocos Sur, nakatira si Felidel. At meron siya ngayong mahigit 100 mga baboy na hands-on niyang inaalagaan. Kahit nagpapaanak ako, kumakain ako eh. Parang tinuring ko na talagang baliwala lang yung mga dugo, yung mga tae, wala na rin. Kaupo lang ako, naghihintay na may lumabas na biik. Kahit magdamag yan, kahit walang tulog, magdiskarte kung paano mo ilalabas yung biik. Kasi mamamatay naman yung inahin kung hindi mo maagapan. Hindi mo dapat iwanan yung nanganganak na baboy. 11 anyos pa lang si Felidel, katuwang na siya ng kanyang mga magulang sa maliit nilang babuyan. Aside from paggawa ng mga burihat at pag-farming, meron din kaming backyard piggery kung saan kami po'y nag-aalaga ng umaabot ng 10 baboy na nakatulong din sa aming pag-aral at saka sa buhay. Bagamat isa raw sa pinakamahirap, pinakamarumi at pinakamabahong trabaho ang pag-aalaga ng baboy, hindi niya ito iniinda. Ito kasi ang bumuhay sa kanilang pamilya at nagpaaral sa kanilang magkakapatid. Dati, may mga baboy na akong alaga na napamahal sa akin na halos ayaw kong maibenta, pero sa pangangailangan naman ng pera, kailangan ibenta. So ang ginagawa ko, lalayas na lang ako pagka andyan yung buyer para hindi ko makita na mahirapan yung baboy. Para kasing pag tumingin yung baboy, para akong kinukonsensya. Dahil maagang nalinya sa piggery, kumuha si Felidel ng kursong Agricultural Engineering. Hanggang taong 1986, sa isang sayawan sa kanilang baryo, nakilala niya ang isang lalaki na itago natin sa pangalang Orson. Inalam niya yung pangalan ko, kung taga saan ako, tapos yun na yung simula. Pinasyalan na ako sa bahay. Hanggang yayain daw siya ni Orson na magtanan. Bagay na mariing tinutulan ng ama ni Felidel. Ang sabi niya, sino yung mapapangasawa mo? Sinabi ko, sabi niya, parang hinuhukay mo na yung sarili mong puntod pagka yun yung napangasawa mo kanya. Pero nagpumilit pa rin ako dahil nga gusto ko nang lumaya sa bahay. Naiisturbo ako sa tatay ko. Lasenggo, naghihiyaw sa gabi. Itinuloy ni Felidel ang pagsama kay Orson. Binuhay siya ni Orson sa pamagitan ng pamamasada nito ng tricycle. Habang si Felidel nag-alaga ng baboy. Kalaunan, nagkaanak na sila. May anak na kaming pangalawa after 3 years. Sa isipan namin mag-alaga ng baboy, nag-start kami ng isang inahin. Para sa ganon, kahit hindi nagtatrabaho yung asawa ko, pwedeng siya yung mag-alaga ng baboy at ako naman ay magtatrabaho. Yun nga lang, ang negosyong babuyan ni Felidel, minalas. Manganak siya ng 14, 2 lang yung mabubuhay kasi nga kulang kami sa experience at saka training sa pag-aalaga ng inahin. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Samantalang si Orson, unti-unti raw nagbago. Ako may trabaho, yung asawa ko, standby siya. So may mga time na nakikipag-inuman. So pagdating ko sa trabaho, ayun, namumroblema ako kasi makita ko, lasing na naman yung madadatnan ko. May pagka-addict siya. Taong 1995, lumipad pa Hawaii ang kanyang mister matapos itong ipetisyon ng kanyang mga kamag-anak. Ang kanilang panganay, dinala sa Hawaii. Hindi ko napigilan kasi sabi niya kahit daw lumuha ako ng bato, hindi ko siya mapipigilan. Gayunman, umuuwi naman daw ang kanyang mag-ama kada taon para bisitahin siya hanggang nagpa-civil wedding sila sa Pilipinas. Yun nga lang, Battered wife ako. Talaga may mga pasa ako, papasok pa sa trabaho. So pagdating ko, maayos na naman siya. Pero pagkalasing, tsaka naka-drugs, yun yung nangyayari. Yung time na nagbakasyon na naman sila ulit. So inaway na naman ako. Binaril ako eh.
Pero dito lang sa taas, takbuhan yung anak ko na pumunta sa kwarto namin noon. Pero pinagtago ko sila sa likod ng door. Sabi ko sa kanya, huwag na lang ako yung patayin mo, humanap ka na lang ng iba mong papatayin. Hanggang nadawit sa isang krimen si Orson. After na ma-settle na yung kaso, umuwi na rin sila sa Hawaii. Pinilit daw nitong sumama si Felidel. Pero sa Hawaii, lalo pa raw lumala ang kanilang mga away. Nalaman pa ni Felidel na kinakaliwa siya ng kanyang mister. Nung hindi na niya ito matiis, nagbalak si Felidel na umuwi na lang ng Pilipinas para magsimulang muli at ituloy ang naiwan niyang negosyong babuyan. Nung nalaman daw ito ni Orson, pinapili siya. Baboy o ako? At ang pinili raw ni Felidel, baboy. Umuwi ako dahil may 106 akong fatteners na ready na para maipagbenta. Iniwan ko lang yon sa kapatid ko na siya yung magmamanage. Pero yung kapatid ko na yon, wala namang knowledge sa piggery. Baka mapunta sa wala yung mga baboy ko. Pag-uwi ng Pilipinas, si Felidel ibinenta ang kanyang sasakyan, pandagdag puhunan sa kanyang babuyan. Ang kanyang pagpupursige nagbunga. Sa awa ng Diyos, may napagbentahan ako sa 106 na yon. Mahigit na 1 milyon yung napagbentahan ko. Kaya bumili na ako ng sasakyan ko. Kinalaunan, nabayaran ni Felidel ang lote kung saan nakatayo ang kanyang piggery. Nakapagpatayo na rin siya ng sariling bahay. Yun dahil lang naman sa pagmamahal ko sa mga anak ko Kaya nakasurvive ako doon sa mga pagsubok na yon. Iniisip ko yung kanilang future pa rin. Bilang nanay, sila yung number 1 na iniisip ko. Dahil kung bumigay na ako noon, sigurado yung mga anak ko walang pinatunguhan. Bagamat nakakaluwag-luwag na sa buhay, nalulungkot pa rin si Felidel dahil malayo sa kanya ang kanyang mga anak. Ang naiwan na lang na kasakasama ko ngayon, yung mga alaga kong aso. Mga 15 sila. At yun yung kausap ko na lang kasi wala na yung mga anak kong kausap ko. Ang panganay na si Ephraim, nagtatrabaho sa isang shipping airline sa Hawaii. Ang bunso na si Crizafel, nurse sa UAE. Bibihira nga lang daw makausap ni Felidel ang kanyang mga anak. Hello, Mother. I miss you so much. Hope you're always okay. Pasensya, wala ako dyan to take care of you, Kaya please, 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 wag na wag mong pababayaan yung sarili mo dyan at wag ka na rin masyadong magpagod para kami naman ni Kuya. I love you so much. Mwah. Hi, Ma. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you for all your hard work, for your love, and for taking care of us. Also, thank you for everything that you have done for me. I wouldn't be in my position today if it wasn't for you. I'm so lucky and blessed to have the most amazing, most wonderful, and best mom in the world. I love you so much. I miss you. Can't wait to see you. Mwah. Bye-bye. I love you mga anak. Kayo yung inspirasyon ko. Sana mag-iingat kayo lagi dahil ako yung mag-aala rin ng tudo-tudo pagka may masamang mangyayari sa inyo dyan. Bukod sa pagmamanage ng kanyang negosyo, provincial agriculturist na rin ngayon si Felidel sa Ilocos Sur. Nagtuturo rin bilang instructor sa TESDA para sa mga gustong magsimula ng negosyong babuyan. Isa sa mga estudyante niyang nakitaan niya ng potensyal, ang 21 anyos na si Jennifer. At bilang magandang panimula, ngayong bagong taon, may sorpresa si Felidel kay Jennifer. Binigyan niya ito ng isang biik para makapagsimula itong muli. Yan, eto yung gift ko sa'yo. Babae siya para maging puhunan mo yan na magparami ng baboy. Ma'am, thank you. Sobrang idol ko po kayo kasi nung una hindi po kayo gumib up sa amin. Thank you po talaga. Thank you, Ma'am. Napili ko si Jennifer na regaluhan ng baboy kasi naobserbahan ko nung nag-OJT sila dito sa piggery na wala siyang kakeme-keme. At yun ay nakita ko sa kanya. Yung eagerness ko noon na maglaga ng baboy, parang nakikita ko sa kanya. Samantala, ang mister ni Felidel na si Orson na naiwan sa Hawaii, sunod na lang niyang nabalitaan, nakakulong na ngayon sa Amerika. Napatay daw nito ang bago niyang kinakasama. Nung una, nag-ask ako kay Lord na sana magbago na itong asawa ko, kako. Sana Lord magbago na siya. Baka pagka
lumala pa ito, baka mapatay niya ako o mapatay ko siya. Pero nung lumaon, walang pagbabagong nangyari. 2 na yung anak namin, wala pa rin. So iniba ko yung prayers ko. Bigyan mo ako, Lord, ng mas pang pasensya. Baboy o ako? Hindi ako nagsisisi na pinili kong umuwi dito dahil sa mga baboy. Kung siguro hindi ko binalikan yung mga baboy, baka walang direksyon yung buhay ng mga anak ko ngayon. So dahil sa mga baboy, kung kaya't sila ay nagiging successful na rin sa kanilang karir. Lahat ng nangyari, nagpapatibay sa loob ni Felidel na tama ang kanyang mga naging desisyon sa buhay. At ngayong Year of the Earth Pig, lalo pa siyang nabubuhayan ng loob. Dahil sa kanyang mga alaga, nakapagsimula siyang muli na itaguyod ang sarili at swinerte. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.